sinasabi sa mga botante tuwing darating ang eleksyon na huwag nating maging basehan yung popularity, yung dami ng pera, yung dami ng pera, yung artista. Yung iba pag artista wala na eh, pag nakita nilang sikat sa sa panununtok, sikat dun sa mga nako, alam mo sa totoo lang, diyan tayo nagkakamali eh. Kung sino pa yung mga sikat, sila pa yung walang nagagawa halos. Hindi ko naman nila lahat kasi may mga certain person din naman na nakakagawa ng tama. Pero the point there, mas marami ang hindi nakakagawa ng mabuti dun sa mga sikat na sinasabi natin. At talagang titingnan nila yung karanasan, edukasyon ng kandidato, na merong konting track record sa pagtulong. Opo. At siguro ang mahirap talagang criteria na dapat titingnan nila na ang kandidato ay may magandang puso. Yes. Yun. Totoo yun. Diba? Yun nga yung aking laging pinapanawagan sa ating mga kasamahan ng mga marino. Piliin natin yung tao na yung kanyang personal background ba na may sinasabi. Hindi katulad nun. Kasi kanya-kanyang expertise ang tao, di ba? Pero kung yung tao na may ginawa na medyo hindi na maganda, lalo na, halimbawa, nandiyan na siya dati, ibabalik pa ba natin ulit yan? Ay gumawa na nga ng hindi maganda dyan sa kanyang pwesto. So siguro, kunin natin yung mga bago. Kaya bago! Ako, mahilig ako. I go for the new. Yung mga senatorial na yan, halimbawa. Hanapin natin yan. Ano ba yung kanilang mga whereabouts nito, mga personal background nito? Doon natin ibase kasi malaking bagay. Katulad ng isang tao, hindi naman natin, siyempre of course, pare-pareho tayo lahat at maswerte tayo. Sabi nga ng mahal na Diyos, dahil pinaghirapan din natin, kaya narating natin yung ating kinaroroonan. Opo. So, pero kung sa pagpili na ng tinatawag nating opisyal ng ating bansa na para umasinso siguro tayo, kunin natin yung karapat-dapat na tao at higit sa lahat, yung walang bahid ng kalukuhan, di ba? Okay, tama, Doc. Hindi ka na nagsasalita. Kasi, alam mo, pag ikaw pa nagsalita niya, baka sabihin so